Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1106, Fortune City. Ikinapak ni Linfang ang kanyang mga pakpak. Matapos patayin si Suling, lumipad siya patungo sa Celestial Land of Alchemists. Umaasa siyang maabyutan niya si Zubagyo. Sa daan, nakilala ng maraming tao ang binata na dumukot kay Zubagyo. Kumalat din sa buong rehiyon ang balita tungkol sa nangyari. Siyempre, walang pakialam si Linfang, kailangan lang niyang hanapin si Zubagyo. Gayunpaman, hindi niya ito nakita sa daan. Malamang na napalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Sa wakas, dumating si Linfang sa pasukan ng Celestial Land of Alchemists. Hindi pa rin niya nakikita si Zubagyo. Nakita na lang niya ang dalawang babae na nanguna sa daan. Mukhang may hinihintay sila. Nang makita nila si Linfang, malamig nilang sinabi. Naglakas loob kang bumalik. Nasaan ang babae? Kailangan ko siyang makausap. Sabi ni Linfang. Nagulat sila. Inagaw mo siya tapos ngayon hinahanap mo na naman siya. Kung hindi mo siya ibabalik, papatayin ka ng Celestial Land of Alchemists. Sabi ng dalawang babae na nakatitig kay Linfang. Kumunat ang noo ni Linfang at nagtanong. Ibig mong sabihin hindi pa siya bumabalik? Kung hindi pa bumalik si Zubagyo, may pagkakataon pa, kaya niyang hintayin siya doon. Anong ibig mong sabihin ngayon? Hindi ba siya kasama mo? Hinayaan ko siya pagkatapos umalis. Sagot ni Linfang na tumingin sa paligid. Umaasa siyang babalik siya. Mas maraming tao ang dumating matapos marinig na ang Celestial Girl ay kinidnap. Gusto rin nilang makita ang kumidnap sa kanya. Siya ang kumidnap sa kanya at ngayon ay naghihintay siya doon. Kung gaano kalakas, mapapatay niya ang sarili niya. Nung umalis siya, sabi niya sa kanya siya. Hindi niya hinayaang atakehin siya ng ibang tao. Kahit na hindi mataas ang kanyang cultivation level, pinatay niya si Suling na nakalusot sa ika-6 na layer ng Tianqi. Maaari pa nga siyang gumamit ng mga spell na ginagamit ng malalakas na cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa maliit na mundo at may lumitaw. Ito ay isang matandang lalaki na may hindi maarok na chi. Tumingin siya kay Linfang. Nasaan ang bagyo? Malamig na tanong niya. Tumingin si Linfang sa kanya, hindi siya komportable. Kinidnap siya ni Linfang, nanood sila at walang ginawa. Ngayon ay bumalik siya at naghihintay sa kanya, may nangyayari. Mister, na-offend ko kayo ni Bagyo, alam mo yun. Pagkatapos kong umalis at pumunta sa ligtas na lugar, binitawan ko siya, ngayon hinihintay ko siya, pero hindi pa siya bumabalik. Matapat na sabi ni Linfang. Napakalakas nilang lahat, hindi siya makapagsinungaling sa mga sandaling ito. Sinuri namin ang lahat, alam naming aksidente kang nakarating sa kwarto niya. Kung ipaliwanag mo ng malinaw ang lahat, napatawad na sana namin kayo, gayunpaman, kinidnap mo si Bagyo at ngayon ay baka nasa panganib siya. Nagpadala lang siya ng distress signal. Sabi ng matanda. Galit na galit si Linfang. May sumamantala sa pagkakataong iyon para saktan ang Bagyo. Hindi nakaimik si Linfang. Sinaktan niya ang babae at ngayon ano ang maaari niyang gawin. Hindi siya maaaring magpadala ng distress signal dahil sa kanya. Hindi niya siya sinaktan, ibig sabihin may umatake sa kanya. Hindi ko siya pinagbantaan. Sabi ni Linfang nang hindi nagpapaliwanag pa, hindi mo naman siya pwedeng takutin. Gayunpaman, maaari kang magkaroon ng mga kaibigan na tumulong sa iyo. Kailangan kong gumamit ng clairvoyant spell sa iyo. Sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Nagpadala si Zubagyo ng distress signal. Nasa panganib siya at naniniwala silang sangkot si Linfang. Isang clairvoyant spell. Pumayag si Linfang, sa ganoong paraan, makikita nila ang lahat ng sikreto niya. Paumanhin mister, hindi ko matatanggap. Sagot ni Linfang. Wala kang pagpipilian. Sabi ng matanda na naglalakad patungo kay Linfang. Si Linfang ay naglabas ng isang susi, ito ang imperial na susi ng paglipad ng hagdan. Inilagay niya ang kanyang purong chi sa loob at nagsimulang umilo ang susi. Isang hologram ang lumitaw. Mukhang kalmado ang silhouette na iyon, ngunit nang lumitaw ito sa harap ng mga taong iyon, hindi sila nakaimik. Mga mahal kong kaibigan, tiwala ako na magaling ka. Nakangiting sabi ng hologram. Si Linfang ay may isang malakas na hologram ng cultivator. Siguradong galing siya sa isang makapangyarihang grupo. Sino siya? Tanong ng matandang lalaki mula sa Celestial Land of Alchemists. Sana ay hindi ka sinaktan ng kapwa ko disipulo. Inagaw niya ang Celestial Girl at ngayon ay nasa panganib siya. Kailangan kong gumamit ng clairvoyant spell sa kanya. Dahil kapwa mo siya disipulo, masisiguro kung wala akong gagawin sa kanya kung wala siyang kasalanan. Sabi ng matanda sa malamig na paraan ngunit magalang. May background ang cultivator na iyon ng ika-4 na layer ng Tianqi. Maging ang mga tao mula sa Celestial Land of Alchemists ay nagbigay sa kanya ng mukha. Nang marinig niya iyon, ngumiti ang hologram at umiling. Tumingin siya kay Linfang at sinabing, Linfang, mahal na mahal mo ang babaeng iyon kaya nawalan ka ng kontrol, kailangan kong hilingin ang kanyang kamay para sa iyo. Ang mga tao ay natigilan. Nais ba niyang pakasalan ang Celestial Girl? Ano? Paano magiging magandang tugma para sa kanya ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi? Maraming kabataang lalaki ang agresibong tumingin kay Linfang. Anak ba siya ng isang emperador? Napatulala si Linfang. Naisip ni Mo Chen na siya ay nakwa. Maaari niyang ipakita si Mo Chen gamit ang susi mula sa paglipad ng hagdan, mas mabuti kung kausapin ni Mo Chen ang malalakas na cultivator na iyon para sa kanya.
Brother, binitawan ko na siya. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Zhu Bagyo. Wala akong ginawa. Sabi ni Lin Feng. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Mo Chen. Alam ko, sabi ni Mo Chen na tumatango. Tiningnan niya ang malalakas na cultivator at sinabi. Masisiguro ko sa inyo na wala siyang nagawa. Kalimutan ng tungkol sa clairvoyance spell, walang gustong magkaroon ng ganitong spell sa kanila. Sigurado akong ligtas ang Celestial Girl. Ang malalakas na cultivator ng Celestial Land of Alchemists ay hindi kaagad tumugon. Si Mo Chen ay Katanji Tangi. Kilala siya ng lahat at si Hao Qinglin sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang. Alam nilang hindi nila siya masasaktan. Lin Feng, kahit wala kang ginawang masama, may papel ka pa rin sa pagkawala niya. Ngayon ay kailangan mo silang tulungan. Sabi ni Mo Chen. Naiintindihan ni Lin Feng. Tinutulungan siya ni Mo Chen na magkaroon ng magandang relasyon sa Celestial Land of Alchemists. Binibigyan din niya siya ng pag-asa, kailangan ni Lin Feng ang mga tabletang iyon pagkatapos ng lahat. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng na tumatango. E ano ngayon? Wala kang magagawa. Malamig na sabi ng isang binata mula sa Celestial Land of Alchemists. Siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Mo Chen. Naisip na isa sa mga malalakas na cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists. Hindi kami mag-cast ng clairvoyance spell. Gayunpaman, kung may nagawa siyang mali, ano ang magagawa natin, Mo Chen? Ibibigay ko siya sa iyo ng personal kung may ginawa siya. Walang pakialam na sabi ni Mo Chen. Alam niya na kailangan niyang pagbayaran ng halaga para sa pagkakasala sa gayong mga tao. Sige, nagtitiwala ako kay Emperor Shi at sa mga alagad ni Emperor Yu. Sabi ng matanda na tumatango. Mapagkakatiwalaan si Tian Tai at tila si Lin Feng ay isa sa kanilang mga alagad ng imperial na paglilinang. Salamat. Magalang na sabi ni Mo Chen. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, hindi ko akalain na pupunta ka sa katimugang bahagi ng Bahwang. Dahil nandyan ka, hindi mo na kailangan pang bumalik sa event na sinasabi ko. Sa halip, maaari kang direktang pumunta sa Fortune City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1107, Manghuhula. Fortune City. Kumislap ang mga mata ni Lin Feng. Pagkatapos niyang maging isang Imperial Cultivation Disciple, sinabi ni Mo Chen sa kanila na magsanay ng husto sa cultivation ng ilang sandali. Malamang na pinlano ni Mo Chen ang lahat para madala niya sila sa Fortune City. Hanggang sa pang-apat na layer ng Tianqi lang ang nasira niya, pero gusto siyang dalhin ni Mo Chen sa Fortune City. Medyo na-overestimate niya yata siya. Sabi ng isang matandang lalaki na walang pakialam, ngunit nanunuya. Sa lalawigan ng Bahwang, maraming malalakas na cultivator. Ang Fortune City ay isang kinakailangang hakbang upang maging mas malakas. Kung ang mga cultivator ay hindi sapat na malakas, hindi mahalaga kung saan sila pumunta dahil ang panganib ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng isang cultivator. Kapag pinili ng mga tao na maging mga cultivator, tinatanggap nila ang katotohanan na maaari silang mamatay anumang oras. Kung hindi ka malakas, tatapakan ng mga tao ang bangkay mo. Mahinahong sabi ni Mo Chen at nakangiti. Kinilig ang mga tao nang marinig siya. Ang mundo ng paglilinang ay tunay na malupit. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, mula sa layer ng Qi hanggang sa layer ng Ling Qi, mayroong isang malaking hakbang, pagkatapos mula sa layer ng Ling Qi hanggang sa layer ng Zuan Qi, mayroong isa pang malaking hakbang, pagkatapos ay mula sa layer ng Zuan Qi patungo sa Tianqi layer, iyon ay isa pang napakalaking hakbang. Sa layer ng Tianqi, maraming tao ang hindi nakalusot sa layer ng Zun Qi. Ang mga pambihirang cultivator lamang ang maaaring maging mga Zun cultivator. At pagkatapos ay ang mga gustong maging emperador ay kailangang lumaban pa. Ang mga iyon ay talagang malakas ay kailangang pumatay ng maraming tao upang maging mga emperador. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, mayroong isang emperador ng espada, si Emperor Wu Tianjian. Dati siyang nasa lalawigan ng Bahwang bago naging emperador. Naglakbay siya sa mundo at hinamon ang pinakamalakas na Zun cultivator. Tinalo niya silang lahat at sa wakas, naging tunay na emperador siya. Pagkatapos ay sumikat siya at hinangaan siya ng lahat. May isa pang nakakatakot at sikat na emperador sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang demonyong emperador. Lahat ay natatakot sa kanya. Kaya niyang patayin ang sino mang gusto niya. Kung siya ay umatake, maaari siyang lumikha ng mga dagat at karagatan ng dugo. Kung ang mga angkan, sekta o anumang grupo ay nasaktan sa kanya, maaari niyang panasan ang mga ito sa mapa sa isang kisap mata. Maraming tao ang naiinggit sa demonyong emperador, kaya marami siyang kaaway na gustong pumatay sa kanya. Ayon sa mga alamat, maraming hirap at panganib ang kanyang pinagdaanan para makarating sa kinaroroonan niya. Alam ni Lin Feng ang ibig sabihin ni Mo Chen. Sinasabi sa kanya ng kanyang kapatid na kailangan niyang maging isang tunay na henyo sa mga henyo, kailangan niyang malampasan ang kanyang mga kaaway. Iyan ay kung paano gumagana ang paglilinang. Ang landas ng paglilinang ay hindi ka panipaniwalang malupit. Tama ka, Mo Chen. Kailangan mong pumatay ng maraming tao para maging isang malakas na cultivator. Gayunpaman, maraming mga henyo at hindi ka panipaniwalang mga tao sa Fortune City. Magkakaroon ng maraming pagkakataon, ngunit ang iyong kapwa-disipulo ay nakalusot lamang hanggang sa ika-4 na layer ng Tianqi, kahit na siya ay malakas, kahit na ang kanyang lakas ng dugo, maaari ba siyang makipagkompetensya sa mga taong iyon? May lihim ba siyang kakayahan o ano? Tanong ng matandang lalaki mula sa Celestial Land of Alchemists.
Si Mo Chen ay may pananampalataya kay Lin Feng, ngunit hindi nila alam kung bakit. Hindi nila minamaliit si Lin Feng, ngunit lahat ng mga bayani ng Bahuang Province ay magtitipon sa Fortune City. Si Lin Feng ay hindi sapat na malakas. Maging ang Celestial Girl ay kailangang tumawid sa ikawalong layer ng Tianqi bago siya payagang pumunta sa Fortune City. Hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng pagsasanay sa paglilinang pagkatapos maging isang emperador. Hindi ko rin alam, pero ang alam ko, ang kanyang kasalukuyang cultivation level ay walang kinalaman sa kung ano siya sa hinaharap. Siya ay nagsasanay sa paglilinang sa mas maikling panahon kaysa sa marami sa atin. Sa anumang kaso, kapag tumaas ang mga tao, maraming tao ang nagulat. Nakangiting sabi ni Mo Chen na walang pakialam. Si Lin Feng ay kalmadong nakatayo sa tabi ni Mo Chen. Ipinagtatanggol siya ni Mo Chen, ngunit alam ni Lin Feng na hindi pa siya nagsasanay ng sapat na katagalan. Maraming kabataang cultivator mula sa mga prestihiyosong pamilya ang nagsagawa ng pagtatanim sa buong buhay nila. Si Lin Feng ay nagsimula lamang noong siya ay mga 15 taong gulang. Naalala niya pa noong siya ay nagsasaka ng chi layer. Ipinagmamalaki niya ang bilis ng kanyang paglilinang, mas mabilis siya kaysa sa maraming tao. Siyempre, hindi niya masasabing mas malakas siya kaysa sa iba, malawak ang mundo. Siya ay nakalusot sa layer ng Tianqi na medyo mabilis. Sana tama ka, makikita natin kung ilan sa mga alagad ng imperial na paglilinang ng mga emperador ang magiging mga emperador. Kailangan na nating mahanap ang Celestial Girl, kaya umalis na tayo. Sabi ng malalakas na cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists. Napabuntong hininga ang karamihan ng marinig nila si Mo Chen at ang mga taong iyon na nag-uusap. Sila ay napakalakas at naiintindihan ang paglilinang sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Maraming mga tao ang nangangarap lamang na maging malakas, ngunit hindi sila sapat na determinado. Lin Feng, sigurado akong mahilig ka sa cultivation at determinado ka. May mga bagay na hindi mo maiiwasan para maging mas malakas. Gawin ang iyong makakaya ng hindi natatakot, ngunit tandaan na kailangan mong mabuhay. Sabi ni Mo Chen. Kailangan niyang maging walang takot, kailangan niyang maging stoikal. Ngunit ang huling pangungusap ni Mo Chen ay isang paalala na hindi rin siya maaaring kumilos ng walang ingat. Noon na nasa Fortune City ako, may manghuhula. Isa siyang emperador na kausap ng maraming tao na gustong maging emperador. Halimbawa, Hao Qinglin. Sa pagkakataong ito, umaasa akong masasabi sa iyo ng manghuhula ang iyong hinaharap at sasabihin sa iyo kung magiging emperador ka sa hinaharap. Isang manghuhula sa Fortune City. Nagulat si Lin Feng sa mga salitang ito. Sa pagkakataong ito, maraming malalakas na cultivator mula sa buong probinsya sa Fortune City. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Makakakilala ka ng mga hindi kapani-paniwalang bayani doon at tiyak na lalaban ka sa ilan sa kanila. Sabi ni Mo Chen. Huminga ng malalim si Lin Feng. Naiinip siyang makilala ang mga bayaning iyon. Sige, alis na ako. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag nang bumalik siya sa susi ni Lin Feng. Lahat ay namangha. Gusto nilang manatili siya para mas makinig sila sa kanya. Maraming tao na hindi nagkagusto kay Lin Feng ang nakatitig na ngayon sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1108, papunta ang lahat sa Fortune City. Matapos mawala si Mo Chen, maraming tao ang tumingin kay Lin Feng sa malamig na paraan. May nagsabi, napakahina mo kaya mamamatay ka sa unang segundo na tumuntong ka sa Fortune City. Naglakas loob siyang kidnapin ang Celestial Girl. Kung hindi dahil sa Celestial Land of Alchemists na nagbigay ng mukha kay Tiantai, patay ka na. Lumingon si Lin Feng, mukha siyang kalmado at hiwalay habang inihahanda ang sarili na umalis. Maghintay. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Lumingon si Lin Feng at nakita ang isang binata mula sa Celestial Land of Alchemists. Sa Fortune City, maraming panganib. Dahil gusto mong pumunta sa Fortune City, titingnan ko kung may pagkakataon kang mabuhay doon. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng Tianqi, isa siya sa mga binata na baliw na umiibig kay Zhu Bagyo. Sinaktan ni Lin Feng ang babaeng mahal niya at kinidnap siya, ngayon siya ay nasa panganib. Dahil sa sinabi ni Mo Chen, ang malalakas na cultivator ng Celestial Land of Alchemists ay hindi maaaring saktan si Lin Feng, ngunit ang mga taong kapareho ng edad ay maaaring makapinsala. Kung sinabi lang niya na may gusto siyang ituro kay Lin Feng, walang masabi si Mo Chen. Sa katunayan, dapat mong pilayin ang kanyang paglilinang. Sabi ng iba, Biz. Sa sandaling iyon, itinapon ni Lin Feng ang kanyang sarili sa kausap lang. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay, nang lumitaw ang isang bundok at mabilis na lumaki. Ang ingay. Sabi ni Lin Feng. Sa isang iglap, bumaril ang kanyang bundok. Namutla ang mukha ng binata. Kumalat ang mga dagandong sa hangin dahil napakabilis ng bundok at bumagsak sa kanya. Pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang mga buto habang siya ay itinutulak palayo, tumutulo ang dugo. Ang kanyang kamay ay naging isang hanay ng bundok, paano niya nagawa iyon? Nagulat ang karamihan. Si Lin Feng ay nakakagulat na mahusay sa pakikipaglaban. Isa siyang Imperial Cultivation Disciple ng unang batch at pinrotektahan pa siya ni Mo Chen. Hindi nagustuhan ng mga taong iyon si Lin Feng dahil lang inagaw niya ang Celestial Girl. Sinulyapan ni Lin Feng ang karamihan at sinabing, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na. Huwag kang magtago sa likod ng ibang tao, mga basura ka.
Nakita ito ng karamihan, madaling talunin ni Linfang ang mga tao sa ikalimang layer ng Tianqi. Naglakad siya pabalik patungo sa binata na galit kay Zhu Bagyo at naglabas ng ilang espada na si Qi. Agad niya itong sinugod ng walang sinasabi. Hindi siya madaling pakitunguhan. Malamig na tumingin sa kanya ang binata habang lumilitaw ang mga talulot sa hangin. Boom, boom. Bumangga ang sword Qi sa mga petals at kumalat ang mga tunog ng metal. Mamatay. Sigaw ng binata. Ang mga talulot na lumulutang sa paligid ay mukhang malambot at maganda, ngunit ang totoo ay napakatalas ng mga ito. Binuksan ni Linfang ang kanyang silver wings. Tumalon si Linfang pasulong habang yumanig ang lupa at langit. Constriction. Sigaw ng binata na kumikilos gamit ang kanyang mga kamay. Maraming petals ang lumitaw at lumipat patungo kay Linfang. Napakaraming tao kaya hindi na makita ng mga tao ang langit. Parang nabuhay pa sila. Anong kakaibang spell? Isip ni Linfang. Nagulat siya, ngunit nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng nakakatakot na sword energies pati na rin ng flame energies, na sinisira ang mga petals ng isa-isa. Gayunpaman, hindi sumuko ang binata at isang maputlang liwanag ang lumipat patungo kay Linfang. Ito ay hindi nakasisilaw sa lahat. Kumunat ang noo ni Linfang na nagtataka kung ano iyon. Kasiglahan. Galit na sigaw ng binata. Ang maputlang ilaw ay naging mga buto at pinalibutan si Linfang. Napakagandang spell. Mananalo siya ngayon. Gaya ng inaasahan, hindi kapani-paniwala ang mga spells ng mga cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists. Walang pagkakataon ang lalaking iyon. Naisip ng karamihang nakatingin sa mga buto na nakapalibot kay Linfang. Napakahina mo, wala kang pagkakataon sa Fortune City. Sabi ng taong iyon kay Linfang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumipat patungo kay Linfang, gustong sunggaban si Linfang. Kasiglahan. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Nagulat naman yung isa, ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang mga buto na nakapalibot sa kanyang mga binti at lumalaki. Nagsimulang bumalat ang mga tangkay sa kanyang mga binti. Paano magagamit ni Linfang ang kanilang mga kakayahan? Siguro, pero hindi ikaw ang dapat magsabi niyan. Sabi ni Linfang na naglabas ng sword energies at black fire. Sinunog niya ang mga tangkay na nakapalibot sa kanyang mga binti, itinaas ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mukha ng kanyang kalaban. Boom boom. Sabay bali ng mga tangkay ng kalaban niya at napaatras. Ikinapak ni Linfang ang kanyang mga pakpak at ginamit ang kanyang Xiaoyao agility technique para habulin ang kalaban. Asar. Galit na sigaw ng kanyang kalaban. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at isang gintong liwanag ang lumitaw. Ito ay isang gintong buto na mabilis na nagsimulang tumubo at gumagalaw patungo kay Linfang. Ang iyong makajos na kamalayan ay napakahina. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Sinampal ni Linfang ang kanyang kalaban sa mukha at hinawakan ang kanyang mukha. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang napakalaking makajos na kamalayan na palasyo. Ang mga tangkay ng kanyang kalaban ay nakapalibot sa palasyo, ngunit si Linfang ay umungon ng hindi maganda habang ang kanyang palasyo ay nagsimulang magniningning at lalo pang lumaki. Hindi nagtagal, nabali niya ang mga tangkay kaya naalala ng kaaway ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan. Pinapahiya mo ang sarili mo, sabi ni Linfang na sinampal muli ang kanyang kaaway. Naalala rin niya ang kanyang makajos na kamalayan, ibinaba ang kanyang mga pakpak at nag-strike sa kalangitan. Hinatak ng kanyang kalaban ang mahawka. 2 beses na siyang sinampal ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi. Natigilan din ang mga tao. Ang binata ay isang malakas na disipulo mula sa Celestial Land of Alchemists at 2 beses na siyang sinampal ni Linfang. Bukod dito, ang kanyang makajos na kamalayan ay mas malakas din kaysa sa makajos na binhi ng kamalayan ng binata. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, ngunit gayunpaman, 2 beses na siyang sinampal ni Linfang. Si Linfang ay kumikilos ng mabilis hanggat kaya niya. Wala siyang paraan upang mahanap ang mga table tasks sa ngayon. Kailangan niyang humanap ng ibang solusyon. Sa Fortune City, siguro ay makakahanap siya ng paraan doon. Dumating si Linfang sa isang desolated na lugar at umupo na naka-cross-legged. Kumuha siya ng ilang purong Qi na bato at nagsanay ng paglilinang. Isang vortex ng enerhiya ang lumitaw sa paligid niya habang si Linfang ay matako na nilunok ang lakas mula sa mga purong Qi stone na iyon. Lumitaw ang apoy ng araw at naglalaman ito ng nakakapasong mainit na Qi. Ang araw ay sumisikat na ngayon sa katawan ni Linfang. Mukha siyang maharlika. At the same time, mukha siyang solemne at proud. Sa katunayan, gusto niyang makapasok sa ikalimang layer ng Tianqi. Nang makita niya ang lakas ng landas sa maliit na mundo, naramdaman niya na naabot na niya ang tuktok ng ika-4 na layer ng Tianqi. Pagkatapos noon, medyo lumaban siya at ngayon ay malapit na siyang makapasok sa susunod na layer ng Tianqi. Umalis na rin si Mo Chen at ang lahat ng mga disipulo. Naroon si Qiu Yuzin, ngunit naglalakad siyang mag-isa dahil hindi pa bumabalik si Linfang. Noong una ay nais ni Zuan Yuan na hingin ang kamay ni Yang Ziye, dahil nakuha niya ang sibat, ngunit pagkatapos ay ang Yang Clan at ang isla ng Siyam na Dragons ay nakipaglaban sa dakilang digmaang iyon. Si Zuan Yuan ay malubhang nasugatan kaya sinabihan siya ng kanyang angkan na magpahinga at pagkatapos ay pumunta sa Fortune City. Sa Chifeng Mountain, isang maganda at kaakit-akit na batang babae ang tumatakbo pababa ng bundok. Sa Celestial Palace of the Immortals, ang bagong disipulo ng Empress ay nakasuot ng hindi kapani-paniwalang magagandang damit at pupunta rin sa Fortune City.
Sa mga Buddhist cultivator, ang sado ng Celestial Thunder Temple ay kumuha ng bamboo stick at isang palayok, pagkatapos ay umalis din. Hindi na ako pupunta sa maldita na lugar na iyon. Sabi ni Yuan Fei na hawak ang kanyang kahoy na patpat. Umalis siya sa lugar kung saan siya pinilit ng emperador na magsanay. Gayunpaman, lumitaw ang isang napakalaking kahoy na stick sa kalangitan. Mukhang narinig siya ng emperador. Kasabay nito, ang mga tao mula sa lalawigan ng Bahwang ay umalis sa kanilang maliliit na mundo na may isang layunin lamang, ang Fortune City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1109, mas maraming mamamatay. Ang isang apoy ay nagninangas sa hardin sa paligid niya, habang ang pattern ng araw ay lumitaw sa katawan ni Lin Fang. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang araw. Fo. Huminga si Lin Fang at bumuga ng apoy. Binuksan niya ang kanyang mga mata, para siyang isang uri ng elemento ng apoy. Ikalimang layer ng Tianqi. Si Lin Fang ay nakangiti sa isang maningning na paraan. Muli, nakalusot siya sa susunod na layer ng Tianqi. Hindi pa rin siya naabot ng mataas na antas kumpara sa maraming tao sa lalawigan ng Bahwang, ngunit ipinagmamalaki pa rin niya ang bilis ng kanyang paglilina. Ito ay isang magandang lugar para sa pagsasanay. Bulong ni Lin Fang. Saka siya nagsimulang maglakad. Pagkaalis niya, nagulat ang mga taong dumaan nang makitang ganap na nasunog ang buong bukid. Kailangan niyang maghanda bago pumunta sa Fortune City. Kahit determinado si Lin Fang, kailangan niyang mag-ingat. Magkakaroon talaga ng malalakas na cultivator doon. Magkakaroon ng trilyong tao at sa antas ng kanyang cultivation, ang paglalakbay sa paligid ng Bahwang Province ay aabutin siya ng 10 taon. Napakalawak nito, talagang napakalaki ng rehiyon. Bukod sa kailangan niyang mag-ingat, mayroong napakalakas na cultivator sa lahat ng dako. Mayroon siyang 2 armas na gusto rin niyang baguhin. Kailangan niya ng ilang araw para gawin iyon. Nakahanap siya ng kuweba at isinara iyon. Inilabas niya ang watawat na nakuha niya mula sa Yang Clan na maaaring magsil ng malaking volume ng espasyo. Ito ay isang napakalakas na sandata na magagamit niya kapag nakikipaglaban sa mga taong may katulad na antas, gagamitin niya ito upang pigilan ang mga ito na makatakas. Si Yang Zilan ay malubhang nasugatan sa panahon ng dakilang digmaan. Kung nalaman nilang buhay pa si Lin Fang, ano ang magiging reaksyon nila? Kumuha si Lin Fang ng lifeboat at naramdaman ang lakas nito. Pinag-aralan ni Lin Fang ang bandila, ngunit pagkatapos ay tumigil. Nakuha niya ang sandata na iyon mula sa cultivator ng Zun, ngunit naiinis siya dahil hindi niya ito makontrol ng maayos, hindi bababa sa hindi tulad ng mga bangka ni Yang Zilan at Yang Zie. Siguro, ang mga Zun cultivator lang ang makakakontrol sa bandilang iyon. Sinubukan ni Lin Fang na baguhin ang bandila. After one day, kahit hindi pa niya ito lubusang na-modify, at least medyo na-control niya ito. Masyadong mababa pa rin ang kanyang cultivator. Kailangan niyang higit na makabisado ang mga banal na marka upang mas makontrol ang mga banal na sandata. Inalis ni Lin Fang ang curse scepter at napuno ng chi nito ang bawat pulgada ng kuweba. Ang scepter ay may mga banal na marka ng lakas pati na rin ang lakas ng pagsumpa. Ito ay isang napakataas na kalidad na armas. Ito ay mas mahusay kaysa sa bandila o sa Tianqi sword. Hindi alam ni Lin Fang kung anong antas ang kanyang demonyong espada, ngunit ito ay isang nakakatakot na sandata. Masarap ang pakiramdam ni Lin Fang nang maramdaman niya ang enerhiya mula sa setro. Naglalaman ito ng lakas ng lupa at langit. Mayroong ilang mga mantra din sa setro na iyon. Ang mga mantra ay Buddhist chants o satanic incantation. Ito ay kapareho ng Buddha at mga katawan ng Heroka. Ang lakas ng pagmumura ay isang hindi maarok at mahiwagang kapangyarihan. Ito ay katulad ng ilang mga pamamaraan na ginamit ng mga monghe ng Budista upang maging mga tunay na Buddha. Siyempre, hindi ganoon kadaling gamitin ang setro na iyon, kailangan ito ng malakas na lakas ng kaluluwa at mga kasanayan sa pagsusuri. Pagkaraan ng 3 araw, umalis si Lin Fang sa kuweba. Bumangon siya sa hangin at huminga ng malalim. Napakalayo niya ngayon sa hilagang bahagi ng Bahwang. Kailangan ko ng ilang mga kagamitan. Isip ni Lin Fang. Noong una, gusto niyang pumunta sa Huangxi, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Inaasahan niya na ang kanyang mga kaibigan ay nai-teleport sa maliliit na mundo at ligtas at maayos. Naisip ni Lin Fang na kung gagawa siya ng sarili niyang maliit na mundo, tiyak na magdaragdag siya ng ilang teleportation portal para madaling makapaglakbay ang kanyang mga tao. Sinubukan ni Lin Fang na manatiling positibo at naniniwala na si Huang Fulong ay nakalabas na buhay. Kinailangan ding magkaroon ng ganoong pagkakataon sina Jun Moshi, Yu Yu at Yun Feiyang. Tungkol kay Qiyong Chi, hindi nag-alala si Lin Fang. Marahil ay kaya niyang i-teleport ang sarili sa sarili niyang lakas. Nang gabing iyon, tumangala si Lin Fang sa mga bituin. Si Lin Fang ay hindi nagpatinag bago siya muling nagpatuloy sa paggalaw. Nasa kanayunan siya. Nagustuhan ito ng ilang grupo ng impluensya doon dahil sa malakas na purong chi. Ang ilang mga lugar ay may banal na chi, habang ang iba ay may masamang chi. Ngunit hindi rin pinansin ni Lin Fang, kalmado ang kanyang pakiramdam sa kalagitnaan ng gabing iyon. Maraming tao ang katulad niya, ang pakiramdam ng katahimikan sa gabi. Tunog ng away. Laming-galing si Lin Fang sa paligid at nakakita ng makapal na lakas ng labanan. Ang bulubundukin ay sinisira. Bumangon siya sa himpapawid at nakita ang ilang taong nag-aaway. 2 grupo, ang isa ay nakasuot ng itim na damit at gumagamit ng matatalim na armas.
Ang kabilang grupo ay nakasuot ng puting damit at gumagamit ng matutulis na talulot sa pakikipaglaban. Kahit 7 hanggang 8 lang ang tao, mukhang may kaya sila. May isang batang babae na tila nasugatan, siya ay nakaupo na naka-cross-leg na may puting lotus na nakapalibot sa kanyang katawan. Mayroon siyang celestial chi at napakaganda niya. Su Bagyo. Nagulat si Lin Fang. Ang mga cultivator sa antas ng Tian mula sa Celestial Land of Alchemists ay nakikipaglaban sa ilang iba pang mga tao. Sino ang mga taong iyon? Pinoprotektahan ng ilang kabataang lalaki ng ika-7 at ika-8 layer ng Tian Chi si Su Bagyo. Ito ay mahirap para sa kanila bagaman. Ayaw nilang patayin si Su Bagyo. Biglang naisip ni Lin Fang. Kung gusto nilang patayin si Su Bagyo, maaaring gumamit sila ng ilang mga diskarte, ngunit gusto nilang hulihin siya ng buhay. Hindi pinansin ng mga taong nakaitim na damit si Lin Fang, hindi siya mahalaga ngayon. Nakita rin ng binata ng Celestial Land of Alchemists si Lin Fang at ang isa sa kanila ay biglang sumigaw. Brother, huwag mag-aksaya ng oras, halika at tumulong. Malamig na tiningnan siya ni Lin Fang. Dahil sa pangungusap na iyon, iisipin ng mga cultivator na nakasuot ng itim na damit na kasama siya. Biz. Gaya ng inaasahan, isang cultivator na nakasuot ng itim na damit ang tumapon kay Lin Fang habang naglalabas ng sword energies. Nakakamatay na espada. Sigaw ng cultivator. Nagulat si Lin Fang, ang talon na iyon ay katulad ng mga sandata na ginamit ng Hunters of Darkness. Ang chi mula sa sandata na iyon ay mabaho na parang kamatayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:10, Death Icing Means. Ang mga taong iyon ba ay Hunters of Darkness din? Naisip ni Lin Fang na ginagamit ang kanyang Xiaoyao agility technique para makaiwas sa mga pag-atake. Biz. Ang kanyang kaaway sa pamamagitan ng isang sibat sa kanya. Umungo si Lin Fang at naglabas ng mga demonyong enerhiya. Slash. Ang sword chi ay sumakit sa demonyong lakas ni Lin Fang. Pagkatapos ay nakita ni Lin Fang ang isang nakasisilaw na espada na papalapit sa kanyang lalamunan at napalunok siya ng matigas. Ang mga umaatake kay Lin Fang ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Tian Chi, hindi ito masyadong mataas, ngunit hindi masama ang kanyang mga pag-atake. Hindi komportable si Lin Fang dahil ang mga taong iyon ay tunay na mga mamamatay tao, nakipaglaban lamang sila para pumatay. Biz. Inilabas ni Lin Fang ang wind intent at ginamit din ang kanyang Xiaoyao agility technique. In just that second, malayo na siya. Nagulat ang umatake, si Lin Fang ay nakalusot pa lamang hanggang sa ika-5 layer ng Tian Chi, bakit siya naging napakabilis? Lin Fang mismo ay nagulat, ang kanyang Xiaoyao agility technique ay bumuti rin. Mayroong ilang mga panimulang banal na marka noong ginamit niya ito kahit na. Kapag nahaharap sa panganib, siya ay nagiging mas malakas sa lahat ng aspeto ng paglilinang. Natutunan niya ang Xiaoyao agility technique mula sa isang emperor, ito ang tunay na bagay kaya marami pa siyang puwang para sa pagpapabuti. Gayunpaman, hindi tumigil ang kalaban at muling sumalakay gamit ang kanyang espada. Hindi naman nakakasilaw, mukhang madilim. Biz. Ang bilis ni Lin Fang ay tumaas ng ilang sandali kaya nagpatuloy siya sa paggalaw. Ngayon ang kaaway ay hindi makasabay kay Lin Fang. Isa lang akong manlalakbay. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang habang umaatras. Gayunpaman, patuloy na umaatake ang kalaban. Ang umatake ay isang mamamatay tao at mukhang hindi siya apektado. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang dugong espada at nawala, naging anino. Hunter ng kadiliman. Nagulat ang umatake. Si Lin Fang ay mayroon ding shadow spirit. Biz. Kaagad, lumipat si Lin Fang patungo sa kalaban at inilagay ang kanyang espada sa kanilang lalamunan, ito ay pula, parang dugo. Gaano kabilis? Iyon ang dalawang huling salitang sinabi ng umatake. Brother, halika rito at tulungan mo kaming patayin sila. Sabi ng isang cultivator mula sa Celestial Land of Alchemists. Lalong nagalit si Lin Fang. Nais nilang gambalain ng mga kaaway at salakayin siya. Kung naging mahina siya, namatay siya dahil sa kanila. Biz. Dalawang tao pang nakaitim na damit ang lumitaw sa harap ni Lin Fang. Ang isa sa kanila ay may espada, ang isa naman ay may letigo. Mamatay. Wala silang sinabi, umatake lang sila. Ang letigo ay naglalabas ng mga tunog ng laslas. Muling bumalik si Lin Fang sa kanyang hindi kapani-pani walang bilis. Sasabihin ko pa, kapag patuloy mo akong hinahabol, papatayin kita. Wala akong kinalaman dito. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nagkatinginan ang dalawang magkaaway at napalingon. Pagkatapos, nang walang babala, lumaki ang letigo at inatake si Lin Fang. Kasabay nito ang pag-atake ng isa gamit ang kanyang espada na pumutol sa hangin sa paligid niya. Sinaktan ni Lin Fang ang kalaban sa pamamagitan ng pagsugat sa kanilang bisig, gayunpaman, hindi siya kumibo. Sa halip, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Kasabay nito, ang letigo ay bumagsak sa katawan ni Lin Fang, kung nagawa niyang makaabala kay Lin Fang, ang isa ay makakapatay kay Lin Fang gamit ang kanyang espada. Anino. Mabilis na kumilos si Lin Fang at muling nawala. Nagulat ang mga kalaban. Espiritu ng anino. Gayunpaman, kung natagpuan nila ang chi ni Lin Fang, maaari silang umatake. Biz. Binitawan ni Lin Fang ang chi, ngunit sa parehong oras ay dumapo ang kanyang espada sa lalamunan ng kalaban. Nagulat naman yung isa, si Lin Fang ay napakabilis, perpekto para sa isang espiritu ng anino.
Sino ang nang-ahas na pumatay ng mga miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists? May sumigaw mula sa malayo. Hindi pa dumarating ang tao, boses lang nila ang maririnig. Mukhang masaya ang mga miyembro mula sa Celestial Land of Alchemists. Sa wakas, may dumating na para tumulong sa kanila. Art. Agad namang sumuko ang mga pumatay at umalis. Muli silang nawala sa dilim. Ang lumalaban kay Lin Feng ay mukhang destabilized, gusto niyang tumakas, ngunit pinatay siya ni Lin Feng gamit ang kanyang espada bago siya magkaroon ng pagkakataon. Tumingin si Lin Feng sa mga taong dumarating. Huminto ang isa, hinabol ng iba ang mga pumatay. Maraming nakakakilabot na hiyawan ang maririnig pagkatapos. Napakabilis, dalawang malalakas na cultivator ang bumalik, ang isa sa kanila ay may hawak na pamatay na nakaitim na damit. Sinadya nila siyang buhayin. Patay na siya, sabi nung nagstay doon. Napayuko ang dalawa at nakita nilang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Alam niyang marunong kaming mag-clairvoyant spells kaya nagpakamatay siya. Iniisip ko kung sino ang humahabol sa amin. Ano sa tingin mo? Tanong ng malakas na cultivator sa binata. Tumingin ang binata kay Lin Feng na aalis at sinabi. Aalis ka na ba? Huminto si Lin Feng at malamig na tumingin sa kanya. Nas-ali ba siya? Tanong ng malalakas na cultivator na nakatingin kay Lin Feng. Kahit na protektahan siya ni Mo Chen, kung nakagawa siya ng anumang bagay laban sa kanila, papatayin nila siya doon. Ginamit mo ako para talunin ang mga taong iyon, ngayon ay paratangan mo ako ng laban sa iyo. Malamig na sabi ni Lin Feng. Siguro ikaw ang nag-organisa ng lahat ng ito. Nawala ang Bagyo dahil sa iyo, bakit nandito ka ngayon? Kailangan natin siyang bigyan ng clairvoyant spell. Clairvoyant spell. Isip ni Lin Feng. Anong bastos? Ano sa tingin mo? Tanong ng malalakas na cultivator sa dalawa pa. Inagaw niya ang celestial girl natin, ngayon nandito na siya. Dapat natin siyang bigyan ng clairvoyant spell, kung kami ay mali, maaari naming bayaran siya. Ang mga taong iyon ay nagsasalita tungkol sa clairvoyant spell na para bang ito ay isang normal na bagay. Wala silang pakialam sa opinyon ni Lin Feng. Tiningnan ni Lin Feng ang malalakas na cultivator, kung gumamit sila ng clairvoyant spell sa kanya, siya ay mapapahamak. Makikita nila ang lahat ng mayroon siya, kahit sino ay papatayin siya kung alam nila ang mga kayamanan na mayroon siya. Kumbinsido si Lin Feng na papatayin nila siya kahit na wala siyang ginawa. Magagawa nilang itago ang kanyang pagkamatay kay Mo Chen kahit papaano. Nais ng binatang iyon na mamatay din si Lin Feng. Pakawalan mo siya. Walang pakialam na sabi ni Zhu Bagyo. Bagyo, may pakana siya laban sa iyo. Naguguluhang sabi ng binata. Hindi pwede. Bukod sa nasa makapangyarihang grupo siya, kaya hindi na niya kailangan gawin ang sarili niya. Ayokong gumawa ng kahit ano laban sa kanya kapag wala naman siyang ginawa sa akin. Sabi ni Zhu Bagyo, nagpapagaling pa rin sa sarili. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabi. Umalis ka na, ako na ang bahala sa iyo sa ibang araw. Nawala siya sa kadiliman at lumipad patungo sa Fortune City. Kumbinsido si Lin Feng na makikita niyang muli ang mga taong iyon sa Fortune City.